Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ituloy po natin yung ating live consultation. Okay. Kailangan po magmamask po tayo kasi kahit wala silang ubo, labas-pasok kasi yung mga pasyente natin. Okay. Labas-pasok rin mga mikrobyo. Okay. Kasi hindi man tayo ito airproof, no? Yung ating kwarto. Kasi meron rin nagbabash sa akin kasi na naman wala silang ginagawa sa bahay. Okay? Ang sabi ng nagbabash sa akin, Dok, Bisayaon na lang na ako, ha? Or sige lang, Tagalogin ko lang. Paano kayo mapaniwalaan kung nagpa-face mask kayo? Words to that effect, ha? Or para bang paano ba kami maniwala sa inyo na nagmamask ka? Ha? Parang babaw ba yun? Parang ganon, ha? Bakit kailangan pa ba makita ninyo yung mukha ko para maniwala kayo sa sinasabi ko? Well, ang masasabi ko lang siguro is baka hindi po niyo naintindihan yung sinasabi ko. Tagalog naman ang language na ginamit ko. Okay? I'm sure kung Pilipino po tayo, okay, makaintindi po tayo ng kahit simple Tagalog, di ba? Hindi naman po malalim yung Tagalog ko kasi hindi naman ako Tagaluzon. Okay, so anyway, magmask pa rin ako. So, meron tayong pasyente sa harap natin at nagka-stroke kayo, no? Kailan kayo na-stroke? 2019. Okay, 2019. At mahina po yung right or left? Left. Hindi na umulit yung stroke ninyo. Okay, 2019, that was 7 years ago. At so bali 60 years old kayo noon, more or less, no? Sa edad pa lang, kandidato na talaga siya ma-stroke kasi 69. Pag tumatanda kasi, tumitigas yung ugat at sumisikip yung daanan ng dugo at anytime babara yan. Lalo na pag nakikita ko sa itsura palang daan, overweight siya. Ibig sabihin, sobrang kinain niya, malamang palagi, yung sobra ng kinain niya, whether kanin ba, whether pansit ba, okay, ay magiging taba rin yan. Lalo pag taba ang kinain niya, mananatiling taba. Yung taba naman, or sebo, sumasama po yan sa dugo, sa circulation. At bago po makarating sa tiyan, kaya may fatty bilbil siya, or kaya makarating sa atay, kaya malamang may fatty liver siya, dumidikit po itong mga taba or sebo sa daanan ng dugo. Kaya po, anytime, magbara talaga yan. At nabara na siguro ito, no? Hindi lang siguro kasi na-stroke. Nabara. Okay, noong 2019. Kaya obesity. May high blood po kayo. No. May high blood rin. Another risk factor. Nagpa-check po kayo ng cholesterol ninyo. Okay. Ever since, hindi kayo sinabihan na mataas ang cholesterol ninyo? Wala sino? Wala na siya nakapa-check up. Hindi pala kayo na-confine noon. Ay, na-confine. Hindi ko nakapondo kung ng cholesterol niya. Saan pala kayo na-confine? Sa PNC. Okay. Pero hindi kayo sinabihan na normal ang cholesterol ninyo, mataas. May gamot po kayo para sa cholesterol? May maalala po kayo? May I know anong present na gamot po ninyo? Ngayon, ano pong present na gamot? Maintain na lang siya ng amlodipine. Amlodipine para sa kaning high blood? 5 or 10? 10 po. 10. Wala na pong iba. Wala. Okay. Wala kayong pampalasaw sa dugo. I think kailangan po ninyo yan, yung clopidogrel, ha? Once a day sa gabi para hindi na po maulit yung stroke ninyo. Nako, mahirap na po pag maulit yung stroke ninyo. Kasi unang-una, pag hindi na kayo makatayo, mahirapan po kayo magdumi ng mag-isa. Lalo maglinis ng puwet na mag-isa. Baka mamaya sa kama na lang kayo magdumi,
Naka-diaper po kayo. Sino po maglinis sa iyo? Yung asawa po ninyo na mabait, 72 anyos na. Lalong magiging aburido ito. Sakit na yung Ha? likod. Okay? Nawala na po yung init. Ha? Init ng pagmamahal. Ha? Iba na yung init ngayon. Mainit yung ulo. Mainit na yun. Pag meron nararamdaman, no? Okay, lalo na pag yung kabiyak na puso ninyo, ha? O yung partner po niyo, meron rin sakit. At ang hirap talaga alagaan pag overweight ang partner ninyo, lalo pag meron pong stroke. At kailangan talaga kayo ng caregiver, syempre, additional budget yan. So anyway, ano pong problema sa kamay at paa ninyo? Paa? Ano, paa? Bakit po? Namamaga. Baga. Okay? At masakit. Ganito ano, no? Okay, at pati rin daliri. Ang tigas. Okay. Nagpala kungkong. Okay, buti pa yung daliri niya tumitigas. Ewan ko lang yung sa gitna ng daliri niya, tumitigas pa ba yan? Wala na. Wala na. Baka kay Mrs. wala na. Pero pag makakita ng iba, automatic, high voltage siguro ito. So anyway, yung pinakita po niya sa akin ay pwede rin po sa osteoarthritis ng kamay at ng paa. Pag tumatanda na kasi, nasisira na po yung joints natin. Lalo pag mabigat po yung katawan ninyo, syempre, ang nasisira na joints, walang iba kundi yung joint ng tuhod at saka yung joint ng ankle at saka yung foot ninyo, no? Okay. Arthritis. Kaya rayuma po yan. Kaya ang tawag natin is osteoarthritis. Okay? Kasi yung sariling kabigatan po ninyo ang nagsisira ng joints ninyo sa paa. Okay? Bukod sa edad at bukod sa yung ginagawa ninyo sa bahay, tuwing tumatayo kayo, sinisira po ninyo yung tuhod at saka yung ankle joint at saka yung joints ng feet or foot ninyo, ha? Okay? Kasi mabigat kayo ha? So, maaaring osteoarthritis po yan. Lalo lang, madaling masira yan kasi yung affected side ninyo ay mahina dahil sa stroke, di ba? Syempre, mas hindi niya mabuhat yung sariling kabigatan ninyo. Syempre, yung joints mas madaling masira. Kaya, siguro naman, ang sakit po ninyo ngayon ay nasa affected side, no? Yung paralyzed side, no? How about yung right side? Wala pa pong aray? Wala. So, maaring yung joint ninyo sa kamay at saka yung joint ninyo sa paa, hindi lang po dahil sa edad, no? Kundi dahil din po sa nagkaroon kayo ng stroke, ha? Yung muscle support ng joints ninyo ay sabay humina. Syempre, para maganda po yung movement ng joints natin, kailangan malakas po yung muscle natin. Pero pag humina yung muscle natin as a result of the stroke, kasi ang brain ang nagko-control at nagbibigay ng lakas sa mga muscles natin sa kamay at paa, syempre, yung paggalaw ng joints ay hindi na po magiging normal. Kaya yung friction ng bone between another bone, yung joint sa gitna, no, ay talagang madaling masira kasi mahina na po yung mga muscles na nagko-control ng movement ninyo brought about by the stroke, no? So, para dyan, pwede tayong magbigay ng celecoxib kung masakit, 200 mg capsule, 1 capsule 2 times a day for 5 days. At saka yung reklamo po ninyo na mamaga yung paa po ninyo ay dahil po sa stroke rin po yan. Kasi po, pag medyo menos na po yung paggalaw ninyo kasi po may stroke, hindi masyado nagko-contract na po yung mga muscles ninyo ng paa, yung dugo po ninyo, okay, ay pwedeng mananatiling sa baba yung ibang dugo ninyo. Kasi ang pag-akyat ng dugo balik sa katawan natin tuwing nakaupo tayo or nakatayo tayo, ang pagbalik sa dugo, lalo yung paakyat ng dugo, kailangan po gagalaw po natin yung ating paa. Kasi yung muscles natin, pag nagko-contract, tinutulak niyo yung dugo paakyat, pabalik sa katawan natin. Dahil mahina na rin po yung muscles ninyo sa affected side, dahil sa stroke, at saka dahil hindi po ninyo masyado ginagalaw, kasi nga, humina nga, syempre, yung muscle contraction ng paa ninyo ay medyo hindi na po as normal
as compared to the other side, sa right side, na hindi po affected sa stroke. So, ang mangyari, okay, pag napupundo po yung dugo ninyo sa baba, yung water component ng dugo, which is 55%, ay lalabas po yan sa circulation or yung blood, yung vascular compartment. Ha? Lalabas yung dugo, or rather yung tubig, at yun po ang nagpupundo sa balat ninyo sa paa. Kaya po namabaga. Para dyan po, wala tayong ibang gamot kundi ipatong palagi yung paa ninyo sa silya. Dalawang paa po. Pwede isa na lang po kasi hindi na po affected ang right side. Para Wala. sa pagpatong sa silya, yung paa ninyo, ka-level natin sa hips, inalis natin po yung gravity factor para mas madaling magbalik yung dugo kasi ka-level na po siya sa hips, di ba? At pag nakahiga po tayo, pwede natin ipatong yung paa, lagyan natin ng unan sa pinakadulo para medyo mas mataas yung paa kumpara sa hips natin para mas madaling bumalik yung dugo at hihilain niya pabalik yung tubig na nagpondo sa balat ng dugo po ninyo. Okay? So, maraming salamat po.